Magandang hapon na naman sa inyo mga suki naming tagapakinig. Narito na naman po ang inyong lingkod, Kuya Perez. At ako pong muli ay inyong makakasama sa loob ng kalahating oras. At syempre, kasama pa rin natin mga kaibigan, ang ating mga artista sa radyo na siyang nagbibigay buhay sa ating mga napipiling liham sa araw-araw. At ang liham nating napili mga kaibigan ay galing sa isa nating masugid na taga-subaybay. At siya po ay itago lamang natin sa pangalang Marlon. Well, basahin na natin ang liham ni Marlon. Dear Kuya Perez. Isa po ako sa mga taga-subaybay ninyo sa inyong programa sa radyo. At tuwing hapon, Kuya, ay nakikinig din ako sa inyo, lalo na kapag wala akong ginagawa. Pinapakinggan ko, Kuya, ang mga pinapadalang liham sa inyo. At hindi ko sukat akalain, Kuya, na isa palin para ako o isa pala ako sa mga hihingi ng payo. Itago na lamang po ninyo ako sa pangalang Marlon, 28 taong gulang, at may asawa na po ako. Kaya po ako lumiham sa inyo, Kuya, dahil gusto ko pong humingi ng payo. At para malinaw sa inyo, ganito po nagumpisa ang aking problema, Kuya Perez. Grabe ka naman, Bea. Masyado mong tinitipid ang mga bata sa pagkain nila. Pati baon nila sa school. Aba, sa panahon ngayon, alam mo, kailangan mo magtipid. Alam ko. Pero sa mga bata, hindi naman dapat. Ay naku, tama lang yan. Huwag mong sanayin sa magarbo ang mga anak mo. Tingnan mo nga. Isang hotdog, hinati mo pa. Oh, pinaghati mo sila. Samantalang pwede mo silang bigyan ng tig-isa. Aba, kung hindi mo titipirin yan, hindi na aabot ng Sabado yan. Eh, wala na silang uulamin. Di bibili ako ulit. Alam mo naman na kapag alam ko na paubos na bumibili na ako. Kawawa naman ng mga bata. Oy, Marlon, ginagawa ko to para din sa kanilang kinabukasan. Alam ko, pero wag naman sa pagkain. Tignan mo nga mga katawan ng mga anak mo. Hindi sila masyadong tumataba. Aba, tama lang yan na katawan nila. Gusto mo ba silang tumaba na parang balyena? Gusto mo bang mabuli ang mga anak mo, ha? Siyempre hindi. O, hindi naman pala eh. Kaya manahimik ka lang dyan. Dahil alam ko ang aking ginagawa. Bea. O sige na, malis ka na. Baka malit ka na sa trabaho mo. Nandyan na yung baon mo, ha? Kailangan mong magsipag para sa amin ng mga anak mo. Naintindihan mo? Grabe ka naman, Bea. Masyado mo namang tinitipid ang mga apo ko. Nay, saan niyo naman nalaman yan? Saan pa? Di sa asawa mo. Talagang ang Marlon na yun, oo. Pati ba naman sa inyo, sinabi pa pala. Anak, nag-aaral ang mga anak mo. Dapat pakainin mo sila ng masusustansya. Nay, hindi ko naman pinapabayaan ang mga anak ko. Alam ko. Ang sinasabi ko lang, huwag mong tipirin sa pagkain ang mga anak mo. Dapat masusustansya ang kinakain nila dahil nag-aaral pa sila eh. Sobra naman kayo, inay. Tama lang naman ang ginagawa ko sa mga bata. Sinasanay ko sila kung ano yung tama para hindi sila masanay sa marangyang buhay. Paano kung nawala ng trabaho si Marlon? O di kawawa sila? Malapit ng barangay eleksyon.
Ano ngayon? Nag-iisip pa ako kung sino talaga ang maglalaban at karapat dapat na ibuto dito sa barangay natin. Alalahanin mo, Asyo. Kapatid ko ang kasalukuyang kapitan. Bayaw mo siya. Pero Minang, sa tagal na naninilman dito ng kuya mo dito sa barangay natin, ni isang project yata walang tumayo. Kahit niya, mahiya ka naman kay Kuya Dumeng. Nako, dapat naman sana gumawa siya ng paraan para gumanda naman ang barangay natin. At isa pa, hindi naman niya malalaman yan, Minang, kung hindi ko siya ibuboto. Kahit na, konsyensya mo na lang dahil bayaw mo siya. Hoy, Mare, puro signature ang mga damit mo ngayon ng mga anak mo. Hindi ko kayang bilhin yun para sa anak ko Ha? Hindi naman, Mare. Anong hindi na sinasabi mo? Sila nga ang tinitingnan ko kahapon sa school para silang anak mayaman. Alam mo, Mare, pagdating sa damit na isusuot, mapili ako sa mga anak ko Buti ka pa, may pambili ka. Ako minsan, sa ukay-ukay na lang ako tumitingin ng mga damit nila. Para kahit papano, makapagsuot naman sila ng original. Okay lang naman sa ukay-ukay. Di ba, ang may mga kaya sa buhay kung minsan sa ukay-ukay sila pumupunta? Ay nako, marami akong nakakasabay, puro may kaya sa buhay. Ganyan naman talaga Kung sino pa yung mayaman, sila pa yung nakikitaan mo ng pagtitipid. Oo nga Kaya nga ako sobrang tipid ko sa bahay. Madalas nga kaming nag-away ng asawa ko dahil sa pagtitipid ko, para naman kahit papaano maranasan ng aming anak ang marangyang buhay. Sa bagay, correct ka dyan, Mare. Parang talaga sa mga bata ang pagsisikap nating mga magulang. Saan ka na naman galing, Bea? Kanina pa kita hinahanap. Dyan lang naman kina Maring Lorna. Bakit ba? Nakaluto ka na ba ng ulam natin? Mayroon na dyan. Di mo ba nakita? Bea naman. Wala namang ibang ulam. Gulay na naman yung niluto mo. Ay nako, wag mo minamaliit ang gulay dahil maganda yan sa katawan. At isa pa, kailangan nating magtipid para sa mga anak natin. Lumalaki na sila. Kailangan nating magtipid dahil mag-aaral na yan sa mga high school. Mag-aaral sa kolehiyo. Dapat pinaghahandaan yan. Ano ka ba? Kaya wag ka nang magreklamo sa uulamin mo. Dahil yung gulay na minamaliit mo, masustansya yan. Bea. Kaya kung ano ang nakakain dyan, pagdamutan mo na lang. Tularan mo yung mga anak mo. Hindi marunong magreklamo. Hindi ko maintindihan, kuya, ang aking asawa. Kuminsan. Nagpapasalamat ako dahil marunong mag-budget sa bahay. Marunong humawak ng pera. Pero kung minsan, kuya, nasusog naman niya ang kanyang pagtitipid. Nagsasawa na rin ako, kuya, sa mga hinahain niyang uulamin namin. Puro ng gulay ang aming inuulam. Pati yung mga bata, kuya, ay natitipid niya. Minsan, kuya, ay
Abay, sobra naman itong anak natin kung magtipid minang. Basta may nagtinda ng gulay niya, talagang hindi niya palalagpasin. Bibilit, bibili yan. Ay nako, sinabi mo pa. Nagrereklamo na nga yung manugang natin eh. Hindi naman masama yung gulay. Lagi, minang. Pero, dapat. Paminsan-minsan din naman, bumili siya ng karne. Paano nga raw mahal ang karne ng baboy at karne ng baka? Siyempre, kung ibibili na lamang niya yun ng gulay, makakatipid siya. Marami na siyang mabibiling ulam. Sa bagay, kung practical ka naman sa buhay ngayon, abay talagang makakatipid ka. May mag-iisip ka talaga kung saan ka makakatipid, yun ang bibilhin mo. Totoo naman yan eh. Kaya lang, Minang, nahihirapan din sa trabaho yung manugang natin May dapat din na paminsan-minsan magluto naman yung anak natin ng masarap. Hindi yung puro gulay lang naman. Magsasawa ka kahit sino man yan Yan na nga rin ang reklamo ng manugag natin eh. Pero itong anak natin talagang sobrang matipid. Hindi naman niya iniintindi ang asawa niya. Nako, pagsabihin mo nga yung anak mo, pag-uwi dito sa bahay, may nakakahiya naman kay Marlon. Hoy Marlon, wag mong kakalimutan si Uncle Doming ha para kapitan sa darating na barangay election. Naku, Bea, tagilid na ngayon ng uncle mo. Kahit na, ang sinasabi ko sa'yo, wag mo siyang kalimutan na iboto para wala siyang masabi. Kung bakit naman kasi medyo malaki naman ang ira ng barangay natin Wala man lang makita na proyekto na ginawa nila. Ang mga tao ngayon marunong na. Kapag alam nilang wala kang ginagawa, bagsak ang rating mo. Ibig sabihin, ayaw na nila sa'yo. Basta, iboto mo pa rin si Uncle Doming. Dahil kapatid siya ni Inay. Kung hindi mo gagawin yan, hindi kita patatabihin mamayang gabi. Ano ka ba naman, Bea? Saan ka ba na naman galing? Anong makakain dito sa bahay? Kaya nga ako umuwi dahil na gusto kong makatipid. Wala ka palang nalutong ulam. Pasensya ka na. Sinamahan ko si Uncle sa pangangampanya dahil mag-uumpisa na. Ang makakain dito, wala pa. Anong ulamin namin ng mga bata? Meron pa naman yung natira natin kagabi Ipainit mo na lang. Pwede pa yun. At isa pa, nandun kina Inay at Itay ang mga bata. Ako, anong ulamin ko? Pagod ako sa trabaho. Ay nako, initin mo na lang yung tira natin kagabi na gulay. Sinabi ko naman sa'yo Diba, sinamahan ko si Uncle sa pangangampanya. Hindi naman nanalo yung uncle mo. Anong ibig mong sabihin? Anong sinabi mo? Ang sabi ko, alanganin ng manalo si Uncle Doming mo. Hoy, wag mong sabihin yan Dahil sa pagsama ko sa kanila sa pangangampanya, malakas pa rin siya. Tingnan lang natin kung hindi na sa kangkungan pupulutin ang uncle mo. Hoy, kung makapagsalita ka, parang ibang tao siya sa atin. Basta, siya pa rin ang iboto mo para kapitan dito sa atin dahil uncle ko siya. Ay nako, Asyong. Nag-away yata ang mag-asawa kaninang umuwi. Paano naman kasi, Minang? Walang niluto yata yung anak mo Nauulamin niya.
Dahil sumama yatang nangampanya doon sa kuya mo. May nangampanya. Sinamahan niya. Yung uncle niya. Kaya yun, hindi nakapagluto. Meron naman daw silang ulam. Kaya lang, ulam pa nila kagabi. Kaya nga, dito na kumain ang mga bata Ay, nako. Ito yung anak mo talaga. Hindi niya iniisip yung asawa. Nagtratrabaho. Mas inuuna pa yung sumama sa uncle niya. Siyempre, tiyuhin niya yun Kahit na. Sabi ko naman sa iyo alanganin na yan si Bayaw Dumeng Hindi na yan mananalo. Dahil hindi na siya gusto ng mga tao dahil walang ginagawa dito sa barangay natin. Alam mo ba yun? Siyong. Kaya nasisiguro ko na malaki ang laban ng kalaban niya bilang kapitan. Dahil mabuting tao yun si Ador. Siya ang susunod na kapitan natin dito sa ating barangay. Naiintindihan naman kuya ang aking asawa sa kanyang pagtitipid. Kaya lang kuya ni minsan hindi ko kinakitaan na magluto siya ng masarap para sa amin. Lalong-lalo na yung mga bata. At minsan kuya, umuwi ako ng bahay, wala akong nadatnang kakainin dahil sumasama pala sa pangangampanya sa kanyang tiyuhin. Kuya, hindi ko maintindihan ang aking asawa. Ano po ba ang dapat kong gawin, kuya? Para naman kahit papano hindi kami tipirin ng mga anak ko sa pagkain. Sana po ay mapayuhan ninyo ko, kuya, sa aking inilapit na problema. Lubos na gumagalang Marlon. Alam mo, Marlon, hindi ko maintindihan kung yung problema mo yung pagtitipid ba ng asawa mo o yung pagsama-sama ng asawa mo sa uncle niya na nangangampanya. Abay, ikaw na mismo ang nagsabi na talagang sobrang magtipid yung asawa mo. At mga anak mo mismo, tinitipid din niya. Lalo na ikaw kapag umuwi ka galing trabaho. Sabagay hindi naman masama, Marlon, yung magtipid kung iniisip mo yung kinabukasan ng mga anak ninyo. Lalong-lalo na sa panahon ngayon. Abay talagang kailangan na pag-ipunan yung para sa kinabukasan ng mga anak. Abay, lalo na sa bilihin ngayon ng mahal. Paano ka makakaipon kung talagang gastos dito, gastos doon? Talagang mamumulubi ka kung talagang hindi ka magtitipid. Lalo na kung yung sweldo mo nasa minimum lang. Talagang mahihirapan ka. So, intindihin mo muna yung asawa mo. Paminsan-minsan naman siguro pwede mong sabihin sa kanya na bumili naman siya ng mas masarap na ulam para naman kahit paano hindi puro gulay ang ginuulam ninyo. Ngayon tungkol naman dyan sa tiyuhin ng asawa mo nangangampanya, dapat hindi nyo pinagtatalunan. Kung talagang ayaw mo ring ubuto yung uncle niya, alam naman ninyo na walang ginagawa, huwag mo na lang sabihin para hindi kayo mag-away. Kung sino yung dapat mong ibuto, yun na lang. Huwag mo lang sabihin para maiwasan ang pag-away ninyo mag-asawa. Yun lang yun. Para naman sa ganun maiwasan ninyong pag-aaway. Hindi maganda sa pagsasama ng mag-asawa yung palaging nag-aaway. Kaunting bagay, nag-aaway kayo. Malit na bagay lang ang pinag-aawanan ninyong mag-asawa
Kaya intindihin mo rin yung asawa mo kung minsan. Dahil din sa pagtitipid niya, dahil para din sa kinabukasan ng inyong mga anak ang kanyang iniisip. Bueno, yan na lamang sigurong masasabi ko sa iyo, Manon. At naway, kahit pa paano, ay napayuhan kita sa iyong inilapit na problema. Well, mga kaibigan, hanggang bukas na muli sa ganito ring oras at timpilan, inyo pong abangan at pakinggan ang programa Peles at your service.